Ring the bell. Alright, magandang umaga. Good morning. Good morning! Buenos dias. Happy Thursday! Thursday na. Thursday na, kalain mo ba? September 21. Oo, 21! Alam mo naman yan? Pinanganak ka na ba yan? Di pa, grabe ka, grabe siya. Ako rin, di pa pinapanganak ng September 21 na yan eh. Oo. 45 years ago na pala yan. Oo, Akalain mo? martial law. Eh, mamaya may mga balita tayo tungkol dyan dahil ngayon ay day of protest. Ang sinasabi nga nila. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, hi, ito na naman po, si Angela Lagunsad. At siya naman, si Jun Suriao. Ito na po ang ating mga mainit na balita ngayong umagang ito. At yung paggunita nga sa 45th ng martial law commemoration. Iba't ibang militanteng grupo syempre, naasahan na yan. Lalo na ngayon dahil nga doon sa war on drugs ng Pangulong Duterte, talagang isinabay nila yan na itong kilos protesta nila sa deklarasyon ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Alam mo ba yung E doon? Oh, Edrali. Yan, Ako pa ba? Alam, ha? Ako pa ba? Ikaw pa ba? Ako pa ba? Pero pagka okay na. Tapos, ang tawag dito, nakausap namin kasi si former ano ba First- muna representative si Nery Colmenares ng isang araw sa radio. Sabi nga niya, isa sila sa mga pupunta dyan sa malawakang Siyempre. protest na yan. Pero Ranas daw nangako siya. umano yan torture yun eh. Oo. At nangako naman siya na it's going to be peaceful on their end as much as possible. Kasi yun ang gusto naman nila. Ayaw nila ng gulo. But ito naman, Jun, ay tatlong suspect. Yung nga sa pagkamatay ng hazing victim na si Horacio Castillo III, batang-bata ito, no, pinangalanan na ng Manila Police District. Ilang miyembro naman ng Aegis Juris Fraternity, nako, inilagay na sila sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration. Yan. Kaugnay niyan, yung pag-release na naman sa, ano sabi natin, anti-hazing law. Republic Act Sinusulong ng 8049. Volunteers Against Crime and Corruption. Sunod nga ng pagkakasawi ng UST law student na si Acho Castillo III. Mas mabigat na parusa naman sa mga paglabag nito ang nire-recommenda ng mga senators. Oo, sila niyan ang in-interview Zubiri. kahapon, Zubiri, sila Gatchalian, di ba? Ito Pero naman, si Pimentel, Pimentel sapat na hindi yung batas. Oo. Kailangan ang alamin lang, paano ba't nangyayari yun? Implementation. Oo. Lagi naman yung pinag-uusapan natin kasi ibang mga issue, marami tayong mga batas, implementation na nagiging problema. But this time around, pag-usapan natin mamaya yung impeachment complaint laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista kasi nga, dinismiss na to ng House Committee on Justice. Ito naman po, paano kalang batas sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections pasado na sa ikatlo Buusad. at huling pagbasa sa Senado. Ang huling pagbasa. Tingining. Pasado na. Ito naman natauhan na. Natauhan na daw sila. Sino? Yung mga, yung Ay, oo, paano kagabi, kalang po. kagabi lang Kagabi yan. lang yan. Breaking news yan kagabi. After ng mga main newscast, di ba? Prime time. Ito nga, yung panukalang pondo ng Commission on Human Rights, yung Energy Regulatory Commission, at saka yung National Commission on Indigenous People ay ibinalik na sa dati ng Kamara after ng mga outpouring ng mga Nangako na daw sila. Kami po yung support ng nangangako. mga tao. Pag ano nila, ang tawag Sabi daw ni Gaston, kami po yung nangangako. Dapat yung mga pulis, mga paglabag sa karapatan ng pantao ng mga pulis at sundalo ay amin na pong tututukan. Ayun. At kami naman pong mga nasa Indigenous Commission ay ang karapatan ng mga katutubo. Oo. Nangako na pala sila. May pera na sila. Beno, ngayong araw po. naman, Ay, ang buong Pilipinas po daw ay nagko-commemorate ba? Oo. Ng anibersaryo. Ginugulita. Lalo na yung mga militanteng grupo ng ika-45 anibersaryo ng Martial Law Declaration ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Ito pala, nilagdaan pala ito, yung Proclamation 1081, September 21, nagkabisaya 1972. Yan. Tapos ang nangyari, 2 araw matapos pirmahan, doon in-implement. In-announce tapos in-implement sa pamamagitan ng isang television broadcast. Oo, yan yung yung ginagaya ng kuya. Hindi ko kaya yun Paano ba yun? Hirap yun. Mahirap, di ba? Ayon sa mga historian, ito daw yung pinakamadilim. Parang may nakakulog, di ba? Darkest. Nakasaysayan ng Pilipinas dahil sa dami daw ng paglabag sa karapatan ng pantao na nagawa sa ilalim ng batas militar. Kasabay nga ng komemerasyon ng martial law ngayong araw, ito na nga, yung malawakang kilos protesta. Sabi, ilan ba ang pupunta? Mga 100,000. Sabi, totoo ba yan? Marami pa nagpapalista.
100,000 daw. Eh, sa buong Metro Manila naman daw yun. Oo. Kaya yan, asahan na natin yan mamaya. Kaya At ang hindi Pangulong na- Duterte, diba, diniklara na talagang nung nakarang araw pa, Oo. itong National Day of Protest, kinansila na yung mga pasok sa mga pampublikong paaralan, magiging sa mga government offices. Yan. Kaya pati yung, yung mga colleges and universities, suspendido na rin yung mga pasok ko dyan. Hanggang national level. Oo. Sa ilalim ng Executive Department. Kasi may mga, hindi pwede dyan yung mga services. Oo. Hindi pwedeng ipagpaliban yun. Tapos, kahapon, nag-anunsyo na rin si Mayor Herbert Bautista sa Quezon City. All levels, private Wala. and public, wala ring pasok ang mga. Kaya si Mio, tulog pa. Pero yung mga bangko po, ngayon, Mga bangko nag-ano po sila, regular. Regular. Tapos, I think Regular yung mga consular services. office, may mga papasok dyan kasi may mga Ano pa ba yung continuation nag-ano ng- transaction nila. Ang BSP, ganun din. Oo. May pasok silang. Pasok din. So, yun lang, yung mga nabanggit mo kanina, yun na yung mga walang pasok. At kung may mga papasok naman, makakatanggap sila ng additional pay. Oo. Diba? Ayun. Hindi ka nakinig sa IAB kahapon? Hindi, ikaw nga, hindi nakikinig. Kinig ako, alam ko nga eh. Isa kasi tinanong kita eh. Ano ba? Di ba ikaw nagbalita nun? Ako ba? Pero ito kasunod nga, kaugnay nung... Hindi kasi ako nakapanood ng IAB kahapon. Oh, busy ka kasi Hindi, nagtanong may kayo. Hindi Di ba? Mamaya pa laro namin. Mamaya pa ba? In connection dun sa paggunitangan ng martial law today, nakahanda na itong iba't ibang grupo sa isasagawa nga nilang malawakang kilos protesta today. Ito nga sinasabi ko rin sa'yo kanina na marami namang FPJ dyan. FPJ. Spell FPJ. FPJ. Bukod sa pagkundina nga sa umano yung mga maling impormasyon kasi marami of course na nagsasabi na nagkakaroon ng revision sa history when it comes to the issue on martial law. So bahagi din nila ito ng pagkundina sa mga paglabag sa aside from martial law, karapatang pantao sa ilalim ng drug war ng Administrasyong Duterte. So alamin natin kung sino-sino, ilan ba at saan sila pupunta kay Mon Hocson. Kahapon pa abala ang iba't ibang mga grupo para sa National Day of Protest ngayong araw. Sa Sitio Sandugo sa Quezon City, nakahanda na ang mga placards at iba pang gagamitin para sa programa. Isa sa mga highlight ng kilos protest ay ang pagsusunog ng effigy. Subalit sa pagkakataong ito, kakaiba ang ginawa ng mga militanteng grupo. Gumawa sila ng isang malaking Rubik's Cube at bawat side ng Rubik's Cube ay nagpapakita ng mukha ng ilang personalidad. Katulad sa side na ito, mukha ni Hitler, sa kabilang side, mukha ni dating Presidente Marcos, at dito naman sa side na ito ay ang mukha ni Presidente Duterte. Ayon sa mga militanteng grupo, lahat daw ng mga ito ay nagpapakita ng isang katangian, ang pagiging isang diktador. Kasama rin sa kilos protesta ngayong araw ang grupo ng mga Bangsamoro. Inirereklamo nila ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao, mga umano'y pagpatay at pagsasagawa ng walang ingat na airstrike sa Marawi City. Pagbayarin si Presidente Duterte sa kanyang mga paglabag sa karapatang pangtao at pandarambong niya sa aming lupang ninuno at teritoryo. Nagbabantay naman ang grupong bayan sa napapabalitang gagamitin umano ang kanilang kilos protesta upang magpasimula ng kaguluhan na siyang magiging dahilan upang ideklara sa buong bansa ang martial law. Huwag naman kayong marumi na makipaglaro, no, at sirain yung lehitimo at peaceful protest ng mamamayan. Samantala, mahigit 1,000 pulis ang ide-deploy upang magbantay sa iba't ibang kilos protesta. Nakabantay ang PNP upang maiwasan ang gulo sa pagitan ng mga anti- at pro-Duterte group. Hindi pagdadalahin ng mga baril ang mga pulis at i-observe ang maximum tolerance sa buong araw. Yung ating CDM will have no firearms, no? Pero meron silang helmet, meron silang body shield at meron silang shield, no? Kasi as per experience during this mga ganitong klaseng protest, itong mga kapatid nating mga militante ay palaging violente. We do not know why. Sinabi rin ng PNP na lahat ay papayagang magsagawa ng kanilang kilos protesta kahit walang permit, gaya ng ipinag-utos ni Pangulong Duterte. Mula sa Quezon City, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Yan na, walang permit. Pwede ka magprotesta. Pwede, oo. Yan ang maganda kasi may demokrasya. National Day of Protest, di ba? Pwede bang kahit ano yung protesta? Pwede, kung anong pinoprotesta Yung ko, Dita. national Protesta natin si Dita.
Let's make Protest baka natin. today. Di ba ganun? Dapat Let's protest make natin. baka. Explanation dapat. Ano? Hindi resignation. Explanation. Pareto kasi may Ay. Sean sa huli. Dahil simula na pong magtipon-tipon sa Diliman, Quezon City ang ilang grupo Oo. ng mga makikiisa po sa malawakang kilos protesta ngayong araw. Alamin natin niya kay kala ko doon na pangalan niya. Doon pala ang sitwasyon doon kay Maki Libradilla. Dapat daw ini-intro mo din siya kumakante. Sige mamaya pagkatapos mo mag-report na kaya. Paghandaan mo na, paano mo i-report yung mga nagtipon-tipon dyan sa pamamagitan ng yung pag-awit. Okay, Maki, good morning! Morning June, tuloy-tuloy pa rin yung paghahanda ng mga grupo ng kabataan dito sa kanilang kampo sa may UP Diliman. Ginagawa pa rin nila yung mga placards at yung effigy na gagamitin nila sa malawakang kilos protesta ngayong araw. Ayon kay Kate Braca, chairperson ng Alay Sining, tutol sila sa pasismong estilo ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi rin umano nakatutulong sa lipunan ng 3 uri ng giyerang inilunsad ng rehimeng Duterte. Ito ay ang war on drugs, all-out war o Oplan Kapayapaan at martial law sa Marawi. Anya, dapat na itong tuldukan dahil maraming buhay na ng mga inosente at mahihirap ang naibuwis dahil dito. Samantala, inaasahan naman na aabot ng 50,000 mga relihista ang makikiisa sa kilos protesta, kabilang ang grupo ng Anak Bayan, League of Philippine Students, Alay Sining, Tanggulan Youth Networks for Human Rights, NUSP, CEGP, Kabataan Party List at iba pa. Bukod dito ay sasabayan din umano ng kanilang mga kaalyado sa iba pang rehiyon ang kilos protesta. Mamayang alas 8 ng umaga June ay magsasagawa ng programa sa Bonifacio Shrine sa Maynila ang grupong Bayan Southern Tagalog. Susundan ito ng programa sa Mendiola pagpatak ng 1:00 ng hapon at alas 4 naman ng hapon ay inaasahan na magtitipon-tipon na ang mga ito sa Luneta para sa mas malaking programa. June? Okay, Maki. Tapos na pala yung ano. Eto na. Paano mo ngayon yung gagawin, Maki? Apple nga uli. Paborito ka na ni Angela eh. Baka mapagligyan ka nito. Ay, grabe siya. Di ba? Para ano ka? Oo. Go, Maki. Go, Maki. Ladies and gentlemen. Libradilla. Oh, Maki. Go, Oh, Maki. Alam niyo, medyo maraming tao dito. Ha? Naiyak siya. Bakit naman ka? Ba't ka mahihiya? Yo. Ang ganda ng boses mo, di ba? Diba dapat, yo, Maki in the house. Oh, ano, Maki? Kailan pa ba ng intro? Hindi na mapipigil pa ang mga kabataang ito. Ipaglalaban nila ang kanilang paninindigan. Tutu talaga si Maki. Bakit this? Galing ha, ang ganda ng boses niya Ano ba talaga. lahat ng tawag ito, may tawag doon eh. Ano, sige. Promotion yan eh. Oo nga. Oo. Either na bad or good publicity. Go publicity. Publicity Still pa rin yan. publicity. Oo. Tignan mo, But definitely a uulanin niya good sa Facebook. one. Uulanin niya ng angry ba? Ang ganda kaya ng Meron magkakaroon boses na ng ni booking yan, ha? Maki. Magbalita na tayo, papakita na tayo dito. Oo, sama mo ako sa booking mo. Ito, pag napakanta mo to, magaling ka na. Si Asher. Ito naman ito Quilis protesta pa rin. Kasi nga, today din, di ba, in aba. connection dun sa ating National Day of Protest, we'll be expecting naman na mapupuno ng mga pro-Duterte. ito naman yung di ba, kabilang meron panig tayo naman to. kaninang anti o tsaka yung Hindi mga dapat, commemorate ng dapat positive martial tsaka law. negative talaga. This time around, on the other side of the fence, di ba, mapupuno naman ng pro-Duterte rallyists ang Plaza Miranda sa Quiapo. Diyan naman sila pupunta para ipahayag naman nila yung full support nila sa mga polisiya ng ating mahal na Pangulo na si Rodrigo Duterte. Mahal mo talaga? Ba't parang ganyan ang ano mo? Ha? Bakit? Sa ilong galing yung mahal na Pangulo. Nakita mo ba? Naku, alamin natin kung sino-sino ba ang ating aasahan na pupunta dyan sa Plaza Miranda. Alamin natin mula kay Asher Kadapan Jr. live. Asher! Angela, inihahanda na nga ang sa kasalukuyan ang Plaza Miranda kung saan inaasahan ng mga supporters ni Pangulong Duterte na dumating ngayong umaga.
Tanyag ang Plaza Miranda bilang sentro ng mga politikal na pagtatalampati sa panahon ng martial law noong dekada 70. Ngayong araw ng pagdiriwang ng ika-45 anibersaryo ng pagdeklara ng martial law ng dating Pangulong Marcos, idiniklara rin ni Pangulong Duterte ang araw na ito bilang National Day of Protest. Magtatanghal ng programa ang iba't ibang grupo at individual na sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tinatayang 3,000 tao ang inaasahang pupunta dito sa Plaza Miranda upang makisali sa programa na mag-uumpisa ganap na alas 2 mamayang hapon at magtatapos ng alas 8 ng gabi. May itinalaga na higit kumulang 100 pulis at marshals na ikakalat sa lugar upang masigurado ang seguridad ng mga tao. Isinara sa trapiko ang southbound ng Quezon Boulevard at pinapayuhan ang mga motorista sa alternatibong daan. Sa kasalukuyan ay wala pang sinamang kalahok sa programa ang naririto at patuloy pa rin ang pagsasaayos ng lugar. Yan muna ang latest dito sa Maynila. Angela, balik sa inyo sa studio. Asher, meron ka bang tawag dito, impormasyon dyan na baka sakaling pumunta ang ating Pangulong Duterte? Nagtanong po tayo sa organizer or yung nag-organizer mismo dito ng nung mga technical, so yung stage, at wala naman daw po silang hindi naman po sila naabisuhan o nasabihan na darating si Pangulong Duterte. Wala silang naamoy pa kung dadating dyan. Alright, subukan natin balikan mamaya si Asher para sa iba pang detalye dyan sa Maynila. Maraming salamat sa iyo, Asher Cadapan Jr. Masyadong Oo, seryoso siya. Niya ako siyang ano yun eh. Ang gusto na magbakasyon eh. Bakit? Daw siya ng Palawan. Wow. Sama ako. Sama ako bigla yun. Ang gusto mo rin magbakasyon eh. Hindi. Mag-i-istorya na lang. Pagal na pagal ka na. Hindi. Storya nga inisip ko eh, di ba? Uy, storya. Sabado. Ngayong Sabado na ba yun? September 23, guys. September 20. Anong oras? 5 o'clock. 5 o'clock. Ito na po Sabado, tayong 5 dalawa. o'clock. 5 o'clock, 5. Nakakarami ka na sa akin ng promotion mo ha. Kaya gusto ko tao, Jun. Diba? Magkakapit na magbukas ang Daniel, sandaan mo. Oo nga. Bukas na nga pala. Bukas na. Marami ng promotion. Ito na nga pinangalanan na ng Manila Police District, yung 3 suspect sa pagkamatay ni Atio Castillo III. Yung ba yung kanyang nickname, Atio? Si Atio. Ipinagutos na rin ng MPD ang manhunt operation sa mga ito. Sabi nga ng MPD, pagka kayo nabalitaan namin, nalaman namin na ito ay tinutulungan ninyo. Harboring of criminal pala yun. Malaki pala ang ano doon. Malaki rin ang kaso doon. Matindi rin pala ang kaso doon. Kasama dyan sa suspect, alam mo kung sino, yung kumuha, si Solano. Yun nga. Yun nga ang kasama na doon. Kasi parang merong CCTV silang nakita sa premises Tapos yung sinasabi niyang tinulungan sila ng motorista, yung mag-ama. Yun, yung 3 na yun. Yung 3 yun. Alamin natin yung detalye niya kay Reynante Ponte. Itinuturing ng prime suspect sa kaso ng pagkamatay ni Horacio Castillo III, si John Paul Solano, ang lalaking umano'y nakakita sa katawan ni Castillo at naghatid dito sa ospital. Nakita sa isang CCTV footage na magkasama si Solano at Castillo bago nasawi ang biktima. Taliwas ito sa unang pahayag ni Solano na hindi niya kilala si Horacio at natagpuan lamang niya ito. Kasi yung video, it is a material evidence na magpapatunay na kilala talaga ni John Paul Solano si Horacio Castillo, which in fact, initially, dininay ni Mr. John Paul Solano. Bukod kay Solano, itinuturing na ring suspect ng MPD ang mag-amang sina Antonio Tranguilla at Ralph Tranguilla. Si Antonio ang napag-alamang may-ari ng sasakyang umano'y pinara ni Solano para maghatid ng katawan ni Castillo sa Chinese General Hospital. Napag-alaman naman na isang opisyal ng Aegis Juris Fraternity, si Ralph, nagsasagawa na ng manhunt operation ang Manila Police sa mga suspect. Samantala, 16 na individual naman ang itinuturing ng MPD na persons of interest kaugnay sa kaso ni Castillo. We are very cautious sa pagpapangalan natin sa mga taong magiging involved natin dito kasi we don't want to bungle in the ongoing investigation na aming sinasagawa. Inilagay naman ng Bureau of Immigration sa lookout bulletin ang 16 na miyembro ng Aegis Juris Fraternity batay sa utos ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Inatasan din ng BI na makipag-ugnayan sa NBI upang makuha ang iba pang detalye ng 16 na individual. Mula sa Manila, ako si Reynante Ponte.
humahataw sa balita. Connection to that, yung hazing na yun, nanawagan naman ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na it's high time na narebesahin na nga itong anti-hazing law ng bansa na naipasa pa noong 1995. Diba? Ito yung Republic Act 8049. Nais naman ng ilang senador na magkaroon ng mas mabigat na parusa sa mga lalabag nga dito sa naturang batas. Kasi kanina pinag-uusapan natin, diba? Sinabi ni Senator Miguel Zubiri, Senator Gatchalian, isa sila sa mga nagsasabi na baguhin, diba, i-revise itong batas na ito kasi nga parang nire-regulate lang ang hazing, hindi pinagbabawal. Gusto nila talagang ipagbawal ang hazing. Kay Senator Pimentel naman, ang sabi niya, hindi na daw kasi kailangan natin malaman bakit hindi nila na-implement ang maayos itong batas na to. So alamin natin yung balita ito kay Asher Cadapan Jr. Marvin Reglos at Mark Anthony Marcos noong 2012 at Gino Servando naman noong 2014. Ilan lamang sila sa mga kabataang nasawi dahil sa hazing. Pinakahuli sa kanila ang UST Law student na si Horacio Castillo III. Dahil sa mga kaso ng hazing-related deaths, isinusulong ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption na maamyendaan ang anti-hazing law ng bansa na naipasa mahigit 20 taon na ang nakalipas. Establish natin yung accountability ng mga stakeholders. Katulad ng mga members ng fraternities, sororities, yung administrator ng universities, colleges alike. Kasi sila yung responsible dito Held them responsible for the activities ng mga fraternities under their wings. Ayon sa VACC, wala silang balak na isulong ang pagban sa mga fraternities o sororities dahil baka maging underground organizations lamang ang mga ito. Samantala, isang resolusyon naman ang inihain ni Senator Mig Zubiri upang paimbestigahan ang pagkasawi ni Castillo. Nais din nito na tuluyang ipagbawal ang hazing katapatang mas mabigat na parusa sa mga lalabag dito. We want to put an end to this and we want to amend the law to make the law more relevant. Kasi yung batas na ipinasa ng 20 years ago, it regulates hazing. It's an act regulating hazing. It's not prohibiting. Kaya napaka-lenient na mga parusa. May mga levels pa ng parusa. Ilang senador din ang nagpahayag ng pagkondena sa nangyari kay Acho. This unfortunate death has shaken me, Mr. President, to my very core, both as an alumnus of the University of Santo Tomas. Kung hindi lang masama, Mr. President, pwede ko silang hamunin, Mr. President Hindi, sabay-sabay sila. Nagpasalamat naman ang ilang kaanak ni Acho sa suporta ng Senado at umaasang mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. When I saw my nephew lying down dun sa morgue at nakita ko yung injury that he suffered, hindi ko maisip kung ano itong mga animals na ito nang ginawa nila sa nephew ko. Sa Lunes, posibleng magsagawa na ng investigasyon ng Senado kaugnay ng pagkasawi ng UST Law student. Sa pahayag ng UST Faculty Law Dean Nilo Divina, partially lifted ang preventive suspension sa mga sangkot na frat members para na rin maging available sila sa isasagawang investigasyon. Ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Dinismiss na rin kahapon ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban naman kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Kaya sabi ni Paul Chief, salamat. Justice is served up. Yes. Umiiral pa rin ang hustisya. Gumugulong-gulong pa rin. Justice is rolling. Ang justice on wheels. Di ba may ganon? Justice on wheels. Diba yung boss nila? Alamin natin yan kay Grace Cassin. The result of the voting on the insufficiency in form of this complaint renders this complaint dismissed. Formal lang dinismiss ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista sa botong 26-2. Idiniklara itong insufficient in form dahil sa mga dokumento pa lang na isinumite, nakakita na agad ng depekto ang mga kongresista. Hindi naman tinanggapan ng komite ang substitute o bagong verification na nais isumite ng mga complainant at endorser nito dahil marami pa ring nakitang mali ang mga kongresista sa bagong dokumento. The substitute verification has no legal basis in the rules of procedure for impeachment cases of the House.
there is no specific rule granting any party the right to amend the verification or the complaint for that matter. If you look at this motion to admit, pati doon sa certification niya, medyo mali-mali naman po. Sabi dito, I certify that I've examined the affiants and I am satisfied that they understood the contents of their complaint. Wala naman pong complaint dito eh. Dismayado naman si Tish Bautista sa kinalabasan ng pagdinig. From my experience, as Andy said, he knows very many people in very high places, and this is proof of that. Ayon kay COMELEC Chairman Andy Bautista, patunay lamang ito na gumugulong pa rin ang hustisya sa bansa. Well, ako'y nagpapasalamat sa Committee of Justice ng ating Kamara dahil sa aking palagay, yung kanilang naging pasya ngayong umaga ay sang-ayon sa ating batas at sang-ayon sa kanilang alituntunin at mga reglamento. Pero sabi ko nga, tapos na yan. So move on tayo, patuloy tayo sa trabaho. Mula sa House of Representatives, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. Trabaho ng trabaho ang Senate, ha? Tumatrabaho sila ngayon kahapon. Laman lagi ng balita. Oo, ang ating mga senador. Dahil kahapon, finally, pasado na sa Senado ngayong panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election. So, irekomenda naman ng Senate Majority Leader na si Senator Tito Soto sa Kamara na i-adapt na lamang nito yung Senate version upang hindi na kailanganin pa yung bicameral conference committee. Mamadali talaga sila. Ito po ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. With 17 affirmative votes, 1 negative vote, 0 abstention. Senate Bill number 1584 is approved on third reading. Pasado na sa third and final reading ng Senado ang panukalang pagpapaliban ng October 23 polls. Ito ay matapos dumating sa kalagitnaan ng sesyon kahapon ang sertifikasyon na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na urgent bilang polls postponement. Ang tanging tumutol sa pagpapasa ng panukala ay si Senator Risa Ontiveros. Unsubstantiated by evidence and motivated only by the President's desire and intent to have full control over the barangays. Sa Senate version ng polls postponement, tinanggal na ang controversial na probisyon ng pag-appoint ng Pangulo ng mga officer in charge sa mga barangay. Itinulad na rin ng mga senador sa House version ng panukalang petsa kung kailan muling isasagawa ang eleksyon. Mula sa October 2018 ay ginawa na itong May 2018. Ayon kay Senate Majority Leader Vicente Soto III, kakausapin niya si House Speaker Pantaleon Alvarez at House Majority Leader Rodolfo Fariñas upang i-adapt na lamang ng Kamara ang Senate version ng October polls postponement. Ito ay upang hindi na kailanganin pa ang pagsasagawa ng Bicameral Conference Committee. Kapag naaprubahan na ang panukalang batas, ito na ang ikalawang pagkakataong ipagpapaliban ang barangay at SK elections. Mula sa Senate of the Philippines, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Ito na si Boy Kulit. Kahapon, di ba? Nakakasarte, di ba? Oo, ang kulit nito. Nagtuktukan eh. Na-aresto eh. Oo, Nasa buti na po kusundian siya. ng Manila Police District yung lalaking nagpakilalang empleyado ng pamahalaan at nanagasa ng gulo. Di ba? Nag-amok sa Manila Police District headquarters kahapon ng madaling araw. Natawa ko, di ba, umalis siya sa kotse, marurot. Tapos tumakbo naman yung mga polis, tumatakbo lang sila ng kotse. Sentado, no? Alang. Sentado yung mga polis, di ba? Yeah, si Reynante Ponte. Tatawa naman si Reynante, ha? Reynante Ponte. Naaresto ng mga tauhan ng Manila Police District si Arvin Tan sa townhouse nito sa New Manila sa Quezon City. Si Tan ang lalaking nanggulo sa Manila Police District Headquarters kahapon ng madaling araw. Sa ulat ng MPD, pumasok si Tan sa Homicide Division at kumuha ng video habang nagbibigay ng pahayag sa media ang Uber driver na witness sa kaso ng hazing victim na si Horacio Castillo III. Sinita nito ang ilang media at inakusahang gumagamit ng mga peking ID at pagkatapos ay lumabas na ng istasyon. Tinangka naman itong pigilan ng ilang pulis, hininga ng identification at sinabihang i-delete ang video na kinuha nito. Ngunit hindi sumunod ang sospek na sumakay na ng kanyang sasakyan at pinagbumura pa ang mga pulis. Nang pilit itong inaaresto ng mga otoridad, ay nagmatigas ito at pinaandar na ang kanyang sasakyan at binangga ang nakasaradong gate ng MPD.
Pinaputukan ng mga pulis ang sospek ngunit nakalayo ito. Ayon sa MPD, bago ang pangyayari ay may nauna na itong tinakasang mga pulis. Nanggugulo nang pinapasok yung mga rooms sa isang spa. Binastos niya yung mga room respondent along the way. Nasita siya, ganun din ang ginawa niya. Kaya hinabol siya hanggang dito ng mga elements of Station 8. Paano nga inano niya yung checkpoint, nilampasan niya. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kampo ng sospek. Sa ngayon ay nanatili ito sa MPD at nakatakdang isailalim sa psychiatric at drug test dahil may nakuha ring illegal na droga sa bahay nito. Posibleng maharap si Arvin Tan sa mga kasong malicious mischief, reckless imprudence resulting to damage to property, unjust vexation at resisting arrest. Mula sa Manila, ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Kung ano, tintira eh. Samantala, alamin naman natin ang balita sa labas ng bansa mula naman kay Miss Rina Villamor Camara. Thank you, Miss Angela, and here are the news from different parts of the globe. North Korea sent an unspoken message to the U.S. ahead of President Donald Trump's speech at the UN General Assembly on Tuesday. Beverly Saison reports. North Korea ambassador to the United Nations, Jaz Song-nam, left the room before U.S. President Donald Trump arrived to speak in the United Nations General Assembly. The North Korean mission to the United Nations admitted it boycotted the speech, leaving only a junior diplomat as a representative in the assembly chambers. Ja is the permanent North Korean representative to the United Nations, beginning his service on February 28, 2014. Meanwhile, Trump seemed to be unfazed by the walkout. Loud murmurs filled the green marble UN General Assembly Hall when he issued his sternest warning yet to North Korea, threatening it of an unthinkable loss of human life by pursuing nuclear weapons and ballistic missiles. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary. In his first appearance at the annual gathering of world leaders, the president used a 41-minute speech to take aim also at Iran's nuclear ambitions and regional influence, Venezuela's collapsing democracy, and the threat of Islamist extremists. Beverly Saison, UNTV News and Rescue, San Diego, USA. And for the other stories abroad with us today are correspondents Myla Guevara from Singapore and Lloyd de la Cruz reporting live from Vietnam. For the latest news in Asia, let's listen in to Myla Guevara from Singapore. Myla, good morning. Thank you, Rina. Singaporeans traveling to or living in Britain are advised to be vigilant, especially in public places, the Ministry of Foreign Affairs said in a travel notice on Tuesday. The notice comes after the bombing of a packed London Underground train at Parsons Green Station last Friday, which injured 30 people. The ministry said Singaporeans should follow the instructions of local authorities and remain alert to local security developments. Meanwhile, Singaporeans have been urged to avoid all non-essential travel to North Korea in the light of recent developments and the unpredictable situation arising from the country's actions. In a travel advisory posted on its website, the Ministry of Foreign Affairs highlighted that Singapore has no diplomatic representation in North Korea. This constrains its ability to extend consular assistance to Singaporeans who travel in the isolated country. And those are the latest here in Singapore. Back to you, Rina. Thank you so much, Myla Guevara, reporting live from Singapore. In other news, in Mexico, rescuers frantically work to dig out students from under the rubble of the partially collapsed Enrique Rebasment School on Wednesday, September 20, amid devastation
from a major earthquake that killed at least 225 people across central Mexico. As rescue efforts continued at the school, a facility for children aged 3 to 14, emergency crews, volunteers, and bystanders toiled elsewhere using dogs, cameras, and heat-seeking equipment to detect survivors. By Wednesday morning, the workers said a teacher and 2 students had sent text messages from within the rubble. The school is one of the hundreds of buildings destroyed by the country's deadliest earthquake in a generation. The magnitude 7.1 quake struck 32 years to the day after a 1985 earthquake that killed thousands. Mexico is also still reeling from a powerful tremor that killed nearly 100 people in the south of the country less than 2 weeks ago. In addition to this news, Angela, and June, their president Enrique Peña Nieto has also declared a 3 days of mourning starting today for the quake victims. And on his Twitter account, he also mentioned that Mexico should remain united in the face of challenge. And those are the news making headlines from around the globe. Back to you, Angela. Yun si yung presidente. Si Peña Thank you, Nieto. Rina. Pogi ba yun? Yung Pogi? Oo, Pinagkagulan si ng Nieto. APEC. Si Nieto. Peña Nieto. Peña Nieto. Yan. And of course, we pray for the victims doon sa Dami. Mexico. Ay, abangan nyo po mamaya sa ikalawang paghataw po ng mga balita. Mahigit 1,000 pulis ide-deploy po ngayong araw para magbantay sa malawakang kilos protesta. Tapos po yung traffic rerouting, ipatutupad po yan sa lugar sa Metro Manila kung saan maapektuhan po ng nationwide day of protest. Oh, ito naman, mahigit 100 Pilipinong naapektuhan ng Hurricane Irma sa Caribbean Islands. Nakabalik na po sila dito sa ating bansa. Uy, mayroon palang 5 Vietnamese national na inaresto ng Philippine Navy dahil sa illegal fishing dyan sa West Hala. Philippines. Siguro kahapon na madaling araw yata yan, no? O, paano po? Nakalan po ni Kuya Daniel Rason. Ito po ang ating host. Magre-relaunch po ang istorya sa Sabado. Alas 5 po ng hapon. Si Angela Lagunsad na magpapakape ngayong umaga sa Day News. Maraming salamat, June Suryao. O, paano? Paano? Good morning, Kuya na! Magandang umagang muli sa ating pong mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 21 ng Setyembre 2017. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Mahigit 1,000 pulis ide-deploy ngayong araw para magbantay sa malawakang kilos protesta. Traffic rerouting ipatutupad sa mga lugar sa Metro Manila na maapektuhan ng nationwide day of protest. Mahigit 100 Pilipinong naapektuhan ng Hurricane Irma sa Caribbean Islands. Nakabalik na sa bansa. Panukalang pondo ng Commission on Human Rights, Energy Regulatory Commission at National Commission on Indigenous People ibinalik na sa dati ng Kamara. At 5 Vietnamese nationals inaresto ng Philippine Navy dahil sa illegal fishing sa West Philippine Sea. Nakabalik na sa bansa kagabi ang higit 100 Pilipinong mula sa Caribbean Islands na naapektuhan ng bagyong Irma. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abu Gadil. Baka sa mukha ng nasa 132 mga kababayan nating repatriate mula sa Caribbean Islands ang saya na muling makatungtong sa Pilipinas. Dumating ang mga ito sa Ninoy Aquino International Airport mula Puerto Rico bandang alas 7 kagabi. Ang mga ito ay mula sa British Virgin Islands, St. Martin at Anguilla na lubhang sinalanta ng Category 5 Hurricane Irma. Sa kabila ng kaligayahan na makabalik sa Pilipinas, bitbit naman ang mga ito ang masalimuot na karanasang dulot ng malakas na bagyo. We escaped hell. How is it there? It's okay. It's okay. Kanya lang ay naku, nakakatakot talaga. Ngayon lang kasi nakaranas ang BBI ng Category 5 Hurricane. Kasi nakakatakot talaga eh. Nakakatakot yung nangyari sa amin. First time na na-experience doon. Although 14 years na kami doon. Sobra talaga ang ang impact ng hurricane. Wasak yung kisame namin, yung buong kwarto, talagang full blown yung mga bubog. Nervous lang, mga apo namin,
nanginginig, ayaw na raw dun. Sinalubong ng mga kawani ng Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration ang mga repatriate sa NAIA Terminal 2. Nangako ang OWA na bibigyan ang mga ito ng ayuda tulad ng pansamantalang matutuluyan, trabaho sa Pilipinas o ibang bansa, tulong pangkabuhayan, libreng pag-aaral para sa mga bata, tulong medikal o legal at iba pa. Tutulungan din ang mga repatriate sa transportasyon mula NAIA hanggang sa destinasyon ng mga ito. Samantala, patuloy namang nagbabantay ang DFA sa sitwasyon ng ating mga kababayan sa mga lugar na maaaring maapektuhan naman ng isa pang Category 5 hurricane na si Maria na kasalukuyang nananalasa naman sa Puerto Rico. First of all, yung batch nito 132, apparently meron pang isang hurricane na tumatama ngayon sa Caribbean. Ang teams naman namin sa DC, Washington DC at saka sa Caribbean mismo, ready na naman sila for any kind of contingency na kung saan maraming maaari namang umuwi. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Ibinalik sa dati na mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang pondo para sa susunod na taon ng Commission on Human Rights o CHR, Energy Regulatory Commission at National Commission on Indigenous People o NCIP. Ito ay matapos na umapela kay House Speaker Pantaleon Alvarez ang mga namumuno sa tatlong ahensya. Ayon kay House Appropriations Committee Chair and Davao City Congressman Carlo Nograles, nangako si CHR Chair Jose Luis Chito Gascon kay Speaker Alvarez na i-extend ang kanilang mga investigasyon sa mga kaso sa paglabag naman sa mga karapatan ng mga pulis, sundalo at iba pang sibilyan. Nagbigay din ng katiyakan ng ERC at NCIP na paiigtingin ang paglaban sa graft and corruption at ipatutupad ng buo ang kanilang mandato. Dahil dito, sinabi ni Representative Nograles na ibabalik sa dati ang panukalang pondo ng mga ahensya upang maisama sa final version ng General Appropriations Bills na isasalang na nila sa third reading sa Kamara. Nagsimula ng magtipon sa Diliman, Quezon City ang mga grupong makikiisa sa malawakang kilos protesta kasabay ng pagunita sa ika-45 taon ng martial law declaration ni Pangulong Ferdinand Marcos. Para sa detalye, may ulat si Maki Libradilla live. Yes, Maki, good morning. Yes, June, good morning. Nakahanda ng umarangkada yung ating mga kababayang makikisali sa malawakang kilos protesta ngayong araw. At kasama dyan, kabilang dyan yung mga kababayan nating indigenous people dito sa na nagkampo dito sa may UP Diliman. At kabilang dyan yung mga kasama kababayan natin mula sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. At isa nga sa ipinaglalaban ng ating mga kababayang Lumad at Igorot ay ang patuloy umanong harassment na nararanasan nila sa rehimeng Duterte. Tuloy-tuloy umano ang pagpaslang sa kanilang mga kasamahan at pandarambong sa kanilang mga lupa at teritoryo para gawing mga minahan. At mamayang alauna ng hapon, kasama itong mga kababayan nating katutubo sa magmamarcha papunta ng Menjola kung saan susunugin yung tinatawag nilang Rudy's Cube effigy na hinango sa pangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pagpapakita umano ito na panahon na para wakasan ang pasismo o diktadoryang estilo ng pamumuno ni Pangulong Duterte. Pagkatapos niyan, mamayang alas 5 ng hapon, magtutungo sila sa Luneta para sa mas malaking programa. Kung mapapansin nyo, may mga bata ding katutubong nandito. Ito yung mga nasa 300 mga batang estudyante na nawalan umano ng eskwelahan dahil sa militarization sa ilalim ng martial law. At June, 21 araw nang nananatili yung ating mga kababayan dito sa UP Diliman, dito sa kanilang kampo. At inaasahan na babalik na sila sa kanilang mga probinsya pagkatapos ng kilos protesta sa pagtatapos yan ng kanilang lakbayan ng mga pambansang menorya. June? Alright, maraming salamat, Maki Libradilla. Tatapatan naman ang mga pro-Duterte rallies ang gagawing kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo ngayong araw. Nagtitipon-tipon ang mga ito sa Plaza Miranda sa Quiapo. Para sa detalye, may ulat si Asher Cadapan Jr. live. Asher, good morning.
Yes, Angela, walang patid pa rin ang pagsasaayos ng Plaza Miranda para sa pagdating dito ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte. Halos nakahanda na ang pulpito kung saan itatanghal ang formal na programa ng mga pro-Duterte. Naipwesto na rin ang mga barricades sa lugar para makatulong sa kaayusan sa pagdating ng karamihan ng mga tao. Bagaman alas 2 pa ng hapon ang umpisa ng programa, inaasahan na ang pagdating ng mga supporters ng Pangulo ngayong umaga kung saan magkakaroon rin ng maliit na programa. Dumating na rin ang mga pulis mula sa iba't ibang estasyon sa Manila Police District na ikakalat sa paligid ng lugar upang siguraduhin ang seguridad ng mga tao. Kakatapos lang ang formation ng higit 100 mga pulis at ngayon ay mayroon namang isa pang bulto ng mga pulis na naka-formation sa gilid ng Plaza Miranda Police Community Precinct. Inaasahan na rin anumang oras sa ngayon ang pagdating ng mga grupo at individual na makikilahok sa pagtitipong ito. Yan muna ang latest dito sa Maynila. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Asher Cadapan Jr. mula sa Maynila. Samantala, isa ang grupong piston sa mga nakapwesto ngayon sa Mindiola upang makiisa sa malawakang kilos protesta. Patuloy na panawagan ng mga ito sa pamahalaan na huwag ituloy ang panukalang jeepney phase-out. Mula sa Mindiola, may hataw na balita si Aiko Miguel live. Magandang umaga, Aiko. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Aiko Miguel. Mahigit 1,000 pulis ang ide-deploy ng National Capital Region Police Office sa mga lugar na pagdadausan ng kilos protesta. Nagpapatupad naman ng traffic rerouting ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga lugar sa Metro Manila na maapektuhan ng National Day of Protest. Alamin natin ang update mula kay Mon Hocson live. Yes, Mon. Magandang umaga, Rina. Sa ngayon ay nandito kami ngayon sa tapat mismo ng Luneta Park at sa pagitan nitong Quirino Grandstand. At mahigit 1,000 pulis nga ang ide-deploy pero sa ngayon ay nandyan muna sa may US Embassy itong mga tauhan ng Philippine National Police. Kanina ay nagpunta kami doon, ngunit pinaalis kami yung media dahil hindi nga pwede doon. Kaya napunta kami rito ngayon sa gitna kung saan nagsiset up ng stage itong anti-Duterte rallies. Sa ngayon ay pinayuhan na ng PNP, ng NCRPO, ang lahat ng polis na huwag na magdadala, hindi sila pwedeng magdala ng mga firearms. Ang mga dadali lamang nila ay mga shield, yung mga helmet, at itong mga baton na siyang magagamit para mamaya kung sakali man na magkaroon ng kaguluhan. Pero sa ngayon, ipakita natin dito, nagkaroon kasi ng issue ang movement against tyranny dun sa venue nila. Ang gusto kasi sana ng movement against tyranny at ng mga militanteng grupo makapag-set up sila ng kanilang stage dito sa Burnham Green. Ang Burnham Green, ito yung malawak na field tapat ng Quirino Grandstand. Subalit, ayon sa National Parks and Development Committee, ang gagamit ng Burnham Green ay ang Lions Club. Isang Rotary na grupo, Lions Club, na binubuo ng nasa mahigit 2,000 katao. So nagkaroon ng issue dyan. So ang nangyari, nailipat dito sa gitna mismo ng Ross Boulevard tapat ng Luneta Park itong stage ng gagamitin ng mga anti-Duterte rallies mamaya. So ang question dito, kakasya ba sila? Dahil ang sinasabi ay medyo marami-rami, no? Ang estimated nga daw, ang makikiisa lahat ay nasa 100,000. Pero iyan ay makukumpirma pa natin mamayang hapon na kung saan ay mga 4 p.m. dito magtitipon-tipon sa Luneta Park. Tapat na Luneta Park yung mga anti-Duterte rallies. Samantala, nagpatupad naman ng traffic rerouting plan ang MMDA para sa ating mga motorista. Narito po yung mga lugar na dapat iwasan. Ang mga affected area, ito yung sa may US Embassy Ross Boulevard,
from Katigbak Drive to Pedro Hill, Malati, Manila. Meron tayong mga alternate routes para sa mga sasakyan. Lahat po ng mga sasakyan na manggagaling ng Bonifacio Drive na papunta ng southbound lane ng Ross Boulevard, pwede pong kumaliwa sa P. Burgos Avenue papunta sa inyong destinasyon. Lahat naman ng sasakyan na magbumula sa tatlong bridge, yung Jones, MacArthur at Quezon Bridge na gagamit po ng southbound lane ng Ross Boulevard, pwedeng dumiretso na sa Taft Avenue hanggang kayo makarating sa inyong pupuntahan. Lahat naman ng sasakyan na papunta ng westbound lane ng P. Burgos Avenue. Lahat naman ng sasakyan papuntang westbound lane to TM Calao, papuntang Ross Boulevard southbound, pwedeng kumaliwa sa NH Del Pilar Street papunta sa inyong destinasyon. Lahat naman ng sasakyan na pa westbound lane papunta pong UN Avenue, papuntang Ross Boulevard, pwede pong kumaliwa sa MH Del Pilar Street, papuntang Ross Boulevard Service Road, papunta at diretso sa inyong point of destination. Habang yung mga papunta naman ng northbound lane ng Ross Boulevard, pwede pong kumanan sa President Quirino Avenue, turn right sa Pedro Hill Street papunta sa destinasyon. Apektado rin po ang Mendiola at iwasan po natin ang lugar na yan sa Mendiola Freedom Arch, Chino Roses Bridge, Mendiola, Manila. Nasa inyong po TV screen ang mga alternatibong ruta at ipopost din po natin yan sa Twitter account ng UNTV para inyo pong makita. Apektado rin po ang Plaza Miranda, southbound lane ng Quezon Boulevard. At nandyan po sa inyong TV screen ang mga alternatibong ruta na pwede nyo pong daanan. At ipopost din po natin sa mga social media account ng UNTV, FB at Twitter upang inyong makita at mapag-aralan kung saan po ang rutang pwedeng daanan. Apektado rin po ang Espanya Boulevard, University of Santo Tomas. At meron po tayong nakapost din dyan sa inyong TV screen na mga traffic rerouting para po sa mga sasakyan na dadaan po sa lugar na yan. As per MMDA, may number coding pa rin ngayong araw na ito. I-announce naman nila yan anytime kung ililift nila. Pero ayon sa MMDA, hindi nila ililift ang number coding. Kaya mas maganda planuhin po natin ang ating mga lakad at iwasan po yung mga lugar na nabanggit namin upang hindi ho kayo maipit sa traffic. Mamaya kasi alas 2 ay simula na ng mga rally at hanggang mamayang alas 8 ng gabi ay magpapatuloy yung kanilang vigil dito sa Mayloneta Park. Yung munang latest, balik sa Rina. Maraming salamat sa update na yan, Mon Hokson mula sa Rojas Boulevard. Samantala, balikan po natin si Aiko Miguel mula sa Mendiola. Gil pa rin sa malawakang protesta ngayong araw ng grupong Piston. Good morning, Aiko. Yes, Jun, magandang umaga. Makikita ngayon sa aking likuran ang grupong Piston o ang pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide. Andito sila ngayon upang ipanawagan ang kanilang pagtutol sa jeepney modernization o ang jeepney phase-out na isa rin sa mga isinusulong ng pamahalaan. Mula kagabi ay dito na ang grupong Piston bilang paghahanda sa pagsama ngayong araw sa idineklarang National Day of Protest ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa National President ng Piston na si George San Mateo, ay tinatayang 500 miyembro ang makakasama nila ngayong araw dito sa Mendiola at tutulak sila sa Luneta mamayang alas 4 ng hapon. Pupunta rin mamaya dito ang ilang pang grupo upang samahan ng Piston gaya ng laban ng masa. Makakasama natin ngayon, June, ang National President ng Piston na si George San Mateo upang ibigay ang kanilang magiging detalye ng kanilang programa ngayong araw na ito. Sir George, ano po ang inyo pong nakalinya po na programa para po sa National Day of Protest? Well, ngayong umaga po, magkakaroon tayo ng malaking transport rally dito sa Mendiola mismo upang iparating kay Pangulong Duterte ang aming naghuhumiyaw na kahilingan na itigil yung pagpapatupad ng modernization program sa balangkas ng Omnibus Franchising Guideline na pinirma ni Secretary Arthur Togade ng DOTR. Dahil ito ay magwawasak sa aming kabuhayan. No? Ang nais na ito ay phase out yung mga jeepneys, yung mga gusto rin nilang alisin, yung mga maliliit na operator, at gusto nilang gawing korporasyon ng pagpapatakbo ng pampublikong sasakyan na kung saan magre-resulta rin ito sa pagtaas ng pamasahe. Ikalawa, gusto namin makarating kay Pangulong Duterte na nahihirapan na kami dito sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Pero hindi kami humingi ng pagdagdag sa pamasahe. No? Dahil naintindihan natin yung kalagayan ng ating mga mahihirap na mananakay. Sa halip, ang hiningi namin na gamitin ni Presidente Duterte yung kanyang kapangyarihan
para utusan yung mga oil companies na magpapatupad ng at least minimum na 5 pisong fuel discount para matulungan yung mga driver sa kanilang pang-araw-araw na pamamasada nang hindi humahantong sa pagtaas ng pamasahe. Okay? Ikatlo, kami po sa No to Jeepney Phase Out Coalition at Piston ay nakikisa sa panawagan ng ating mga kababayan ngayong araw na to, na anibersaryo ng martial law, na itigil na itong madugong at brutal na drug war kung saan ay pumapas lang ng mga inosente at nagpapatupad ng walang due process na pagpatay, extrajudicial killing. At kami rin, nananawagan kay Pangulong Duterte, no? Kami kinuundi na namin yung namumuong diktadura sa kanyang gobyerno at yung kanyang panaybanta ng martial law sa buong bansa. No? Kaysa po kami sa nanawagan na itigil ang tiranya. Kami po, mga driver sa ilalim ng piston, ay nakikisa sa ating mga kababayan sa paglaban dito sa namumuong diktadura, pagtigil sa yung stop the killings at yung laban sa martial law. At mamaya po sa hapon, kami po ay magmamarcha papunta ng Luneta upang makisa doon sa ating mga kababayan na magkikilos sa ilalim ng Movement Against Tyranny. At iyan po ang National President ng Grupong Piston. At mamayang alas 12 naman po ng tanghali ay darating ang ibang grupo o iba't ibang sektor para makiisa naman dito sa Menjola sa National Day of Protest. At mamayang 1:30 naman po ng hapon ay mayroon pong susunugin na effigy dito ang ng mga grupo, effigy ng Pangulong Duterte. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Aiko Miguel, live mula sa Mindiola. Naka-full alert status na ang iba't ibang law enforcement agency sa Davao City dahil sa inaasahang pagdagsa ng libo-libong Duterte supporters sa syudad. Mula sa Davao City, alamin natin ang detalye mula kay Marisol Montaño live. Yes, Marisol. Yes, Rina, magandang umaga. Dito sa Rizal Park sa Davao City, magtitipon-tipon ang mga rallyista mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Ito ay bilang pagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte sa gitna ng malawakang kilos protesta na isasagawa ngayong araw ng iba't ibang mga grupo kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng Martial Law Declaration. Libo-libong pro-Duterte rallyist ang inaasahang dadagsa dito, kaya naman naka-full alert status na ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Davao Central 911, Task Force Davao, Police Auxiliary at iba pang law enforcement agency sa Davao City. Ayon kay Police Regional Office 11 spokesperson Chief Inspector Andrea de la Serna, mahigit 1,000 mga pulis ang nakatakdang ipakalat sa syudad. Kabilang sa babantayan ng mga ito ang posibleng panggugulo ng lawless groups na maaaring makisabay o humalo sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta. Magpapatupad din ang AFP-PNP ng mahigpit na checkpoint inspection sa lugar. Samantala, idineklara naman ni Mayor Sara Duterte ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan sa lungsod ngayong araw. At yan ang update mula dito sa Davao City. Balik dyan sa studio, Rina. Marisol, paano naman yung mga anti-Duterte rallies dyan? Saan naman sila pupwesto sa may Davao? Yung mga anti-rallies natin, Rina, ay magpopotesta doon sa Rizal Park. Maraming salamat sa iyo, Marisol Montaño mula sa Davao City. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay Angela Lagunsad. Angela, go ahead. Thank you, Rina. Here are the news from different parts of the globe. The well-preserved wreck of a World War I German submarine, possibly still containing the bodies of its 23 crew members, has been found off the Belgian coast. According to officials from the Flanders region said on Tuesday, the use of submarines often referred to as U-boats in World War I to disrupt British trade routes in the English Channel. The 93 German U-boats stationed in Belgian ports downed more than 2,500 ships, but were also a target themselves, with 70 of them lost at sea, killing 1,200 sailors. Belgium's North Sea minister said he would investigate whether the wreck could be recognized as a heritage site. And for the news in Asia, here is Lloyd De La Cruz live from Ho Chi Minh, Vietnam.
Lloyd, go ahead. Thank you, Angela. Combined military forces from the United States and South Korea exercised in Pocheon on Tuesday amid heightened tension in the wake of North Korea's increasingly frequent missile and nuclear tests. About 700 troops are engaged in the four-day drill called Warrior Strike 8 near the demilitarized zone, the world's most heavily defended frontier. The U.S. military has described the exercises as training for readiness to fight tonight against North Korea if needed. Meanwhile, heavy rains battered India's financial hub for the second time in weeks, causing massive disruption at the country's second busiest airport and forcing authorities to shut down schools and colleges. Monsoon rains that last Mumbai since Tuesday evening delayed services on the heavily used suburban train network in the city. A deluge in Mumbai last month killed 14 people, wrecked homes, and caused chaos in the city of 20 million people. And those are the news in Asia. Back to you, Angela. Thank you, Lloyd de la Cruz, live from Ho Chi Minh City, Vietnam. In other news, the staff at Rady Children's Hospital in San Diego are working to make being sick a little better. Abby Valdez has the news. Rady Children's Hospital unveiled a collection of remote-controlled cars on Tuesday, which allows young patients to drive themselves to the operating room. Actually operated by a nurse or doctor, the cars are part of a new program designed to make kids more relaxed before their procedures. The kids are having fun, the parents are seeing that they're relaxed and that they're happy. So I think it's a win-win all over. It helps also with us knowing that they're doing so well, that they're happy. It makes us happy too. The cars were donated by the San Diego Regional Law Enforcement Teddy Bear Drive. Children have their pick of a BMW, Mercedes, or Lamborghini, ensuring their ride to the OR is a luxurious one. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, San Francisco, USA. And those are the news from different parts of the globe. Back to you, Rina. Thank you so much, Angela Lagunsar. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. Mula sa Calamba, Laguna, alamin natin ang mga balita sa Luzon kay Sherwin Kulubong. Magandang umaga, Sherwin. Magandang umaga, June. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito na mga balita sa Luzon Region. 5 Vietnamese fishermen ang nahuli ng Philippine Navy sa karagatang bahagi ng West Philippine Sea dahil sa illegal fishing. Ayon sa Navy, 2 barkong Vietnamese ang kanilang namataan sa lugar at agad na pinuntahan upang hulihin. Ngunit nakatakas umano ang isa sa mga ito. Nakatakbo na, hindi na namin nahabol dahil ito yung nag-focus kami dito sa isa. So hinabol din namin tong isa. Umabot ng mga 20 minutes na paghahabol hanggang sa sila'y huminto. Nakumpiska sa mga ito ang ilang kilo ng mga isdang ipinagbabawal hulihin tulad ng pating. Mayroon din itong mga dried pusit at super light. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10654 o ang Philippine Fisheries Code of 1998. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ang mga ito ng Masinloc Police. Inirereklamo ng mga residente ng Bato, Camarines Norte ang mga perwisyong dulot ng isang ginagawang kalsada sa lugar na matagal nang nakatiwangwang. Ito ang hataw na balita ni Alan Manansala. Mabatang parong hali sa mating tubig na natipon sa Sarong Dakulang Kalot sa Barangay Santiago, Bato, Camarines Sur. Saro sa na ini sa mga inirereklamo kan mga residente sa 6 na bulan ng nakabiklad na road rehabilitation project sa saindang lugar. Pinag-iistara naman subuot ininin mga lamok na dakulang perwisyo sa salud kan mga residente. Pag naulan, nag-aapaw dyan sa tindahan namin ang tubig. Lalo na kung gabi, wala kami dyan. Nababasa ang bigas, mga paninda. Bakit kaya yan, sinira na, hindi pa naman pala gagawin. Nagiging kausa man subuot ininin pirming aksidente sa lugar. Makapirang otro naman subuotin daining inirereklamo sa mga otoridad. Alagad hastangon yan, mayo pa man giraray aksyon. Ang violation ng kontraktor dito,
Dapat yan may ilaw paggabi. Wala. Ano nagagawa nila? Wala. Pati ang opisina ng dito, engineering, wala. Wala silang ginagawa aksyon. Sigun man sa nagkapirang opisyal kang Department of Public Works and Highways na dain na nag-onra na mag-atubang sa kamera. Saro sa indang problema kung kaya atrasado ang proyekto, iyo ang maraot na panahon. Siring man ang rights of way sa lugar kung kaya day masunod ang target na matapos ini kaitong Hunyo. Alagad siniguro kan mga ini na pagkatapos ang 2 bulan, otro nindang ipapadagos ang proyekto. Pangapudan kan manehamento na labaan pa kan mga residente an sa indang pasensya, tabago matapos ang taon, tatapusun ninda ini. Hali sa Bato, Camarines Sur, Alan Manansala, Rumarat Sada sa Bareta. At yan ang mga balitang ating nakalap sa Luzon. Balik sa June. Maraming salamat, Sherwin Colobong, live mula sa Calamba, Laguna. Para naman sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Reveral. May buntag, Deb. Yes, dagang salamat, June, ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita agikan sa nakalain-laing bahin sa Visayas. Atubangan sa jail officials ug warden giguba sa Philippine National Police ang mga nakuha ni ini nga kontrabando sa gipahigayong simultaneous oplan galugad sa tibuok Eastern Visayas miaging semana. Apil sa mga nakuha ang mga bladed weapon, TV, cellphone, ilimnong makahubog, sigarilyo ug uban pa. Sumala sa PNP, gimbitaran nila ang pipila ka jail officials para warningan kini nga magpasaka sila og kaso sa bisan kinsang magpasagad sa ilahang katungdanan. Labi na nga plano sa ahensya nga magpahigayon og usa hangtod 2 ka higayon sa usa ka buwan nga oplan galugad sa rehiyon. Meeting with the wardens and other jail officials para sabihin ko sa kanila na next time na makakita kami ng ganyan, they will be liable and we will let them explain bakit nakapasok pa yung mga ganyang bagay. Lain pa niini, gusto sab sa PNP nga mas hugtan pa ang seguridad sa mga prisuhan aron dili makasulod ang mga illegal nga droga. Gingong di lang ang mga inmates ang dapat i-monitor sa jail officials, kundi apil ang mga jail guards. Tungod adunay mga higayon nga masuhulan kini maong makasulod sa mga piniriso ang ginadiling isulod sa prisuhan. Sa laing bahin, nabala ka ang mga vendor sa usa ka merkado sa Bacolod Vendors Plaza nga wala sila'y mabalhinan aron mapanginabuhian sa oras nga papahawao na sila sa lokal nga kagamhanan sa ilham nga pwesto. Kini tungod i-renovate na ang merkado nga ilahang gitindahan. Kini ang hataw na balita ni Lalaine Moreno. Nagapanawagan ng halos 1 kagatos ka mga miyembro sa Bacolod Vendors Plaza Association o BVPA sa lokal nga panggobyerno sa Bacolod City nga hindi sila anay pahalinon sa ila pwesto mintras wala sila sang matarong nga sayluhan. Ini pagkatapos ginpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Lunardia nga kayuhon ini kag pahalinon ang mga nagabaligya kag nagaistar sa balaligyaan. Suno sa BVPA mayara sila sang patnugot halin sa nagligad nga administrasyon nga okupahon kag magbaligya sa lugar apang wala nag-itindihanay sang magbaylo ang administrasyon. Apang handa man sila nga magsunod si LGU kag magasumite sa mga nagkakaigo nga dokumento. Nobody is disagreeing to the renovation. All of us naga-agree. Ang ginapangayo lang namon, even the barangay captain, solusyon. Give us a win-win solution. Sunod naman sa City Legal Office, illegal ang mga nagabaligya sa Vendors Plaza bangod wala sila sang permit kag wala nagbayad sang market fee. Ginabawalan man sa market code ang pag-istar sa mga balaligyaan. Plano sang syudad nga gubo ng mga nagatindog nga pwesto kag magpatukod sang bag-o nga balaligyaan agud mayara sang limpyo kag mataraw nga lugar ang mga nagabaligya. Patakdan man ini sila sang linya sang kuryente kag tubig. Sa ginhiwat nga dialogue kagapod ginsiguro sang city government nga makaangkon sang matarong nga sayluhan ang mga maapektuhan nga manugbaligya. Igabutang man ang mga ini sa mga bakante nga pwesto sa 3 ka mga balaligyaan sa Bacolod City. Obligahon lamang ang mga ini nga magbayad sang market fee. Mula sa Bacolod City, ako si Lalaine Moreno, humahataw sa balita. O ka na mga balita nga
nga atong nakuha din sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan din sa Cebu City, balik din na sa inyo, June. Daghang salamat, Deb Riveral. At mula naman po sa Davao City, makibalita tayo kay Janice Inhente. Maayong buntag, Janice. Yes, mayong buntag Junong sa atong mga kasangbahay. Niya mablita gikan sa rehiyon sa Mindanao. Usa ka simultaneous mass oath-taking ang gipatigayon sa Police Regional Office 9 alang sa unom ka gatos ug 26 ka mga miyembro niini nga nakadawat og promotion. 52 niini mga opisyal samtang ang nabilin mga Police Non-Commissioned Officer o PNCO. Kadaghanan sa mga nakadawat og promotion gikan sa probinsya sa Zamboanga del Norte Provincial Police Office ug gisundan kini sa Zamboanga City Police Office. Sumalasab sa PRO 9, nagpabiling taas ang moral sa mga pulis bisan dunay mga pagbatiko silang nadawat tungod sa pagkalambigit sa pipila ka mga kabaron ini sa mga high-profile crimes. So far, no personnel from Pro 9 have been involved in any sensational cases. And we have just been doing our job to the best ability that we can. And that is, we contemplate them by providing medals and decorations. Samtang sa laing bahin, hugot nga gipanghimakak ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang mikalat nga fake text messages bahin sa pag-appoint kuno ni Pangulong Rodrigo Duterte ug mga barangay officials kung madayon ang pagkansela sa barangay ug sangguniang kabataan election sa Oktubre. Kini ang hataw na balita ni Marisol Montaño. Nagpahimangno si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa mga ningkatag nga text message nga nagikan mao sa iyaha mahitungod sa nagaduol nga barangay elections. Nakabutang sa text message nga tanan barangay position kay bakante na sa October 23 ug ang pangulo mao ang magbutang og barangay officials. These are not true. Dili ni gikan sa ako ang mga text message. Gipahimangnuan usab sa mayor ang publiko nga mag-amping sa mga tawo nga nagapangayo og kwarta kabaylo sa posisyon. Busa ipahibalo na lang kini sa mga otoridad. Kung doon na mo'y mga nahibala na information, please report it. Kung diri sa Davao 911, kung sa national it's 8888. Unang giingon na ni President Duterte kagabi sa usa ka pakighinabi sa state-run television nga gusto niyang ihatag sa ubang sangay sa panggamhanan ang pag-appoint og mga barangay officials kung ipostpone ang barangay og SK election. Mula dito sa Davao City, ako si Marisol Montaño, humahataw sa balita. Og kana mga balita na atong nakuha sa rehiyon sa Mindanao. Gikan diri sa Davao City, balik sa studio, June. Daghang salamat, Janice Inhente. Thursday ngayon, may laban kayo? Ayun, mga taga-production. Sino kalaban? Mga cameraman na to. Ito, sa Pondahan. Ang unang first game yung yung admin versus executive. Tapos volleyball yung ano ba kalaban nila ate? Second game ng volleyball. Executive versus production din. Production. Ayun. Aba, magkatapat to, dalawa, no? Malalakas to eh. Good luck. Yung dalawang team na malakas sa volleyball. Oo. Executive tsaka yung production. So magkakaalaman naman Third game kami. Oo. Yung mga to si Balbin. Naku, good luck Yung star sa player inyo. doon nila hindi maglalaro. Sino? Si pangalan nito? Bakit? Bakit? Si Sino at bakit? ano pangalan? Si Arabo. Oh, bakit? Injury daw, injury. Anong injury? Mental injury ba to? Bigla nag-injure. Biglang na-injure. shoulder injury. Na-injured siya agad Oo. Yun. Aga pang laban, tournament. May injury na agad. Si Porky. Si Porky daw. Ang daming nag-istasyon kahapon dito sa Sabi niya buong nga, building nilipot hinahamon ka niya, diba? Tinatakot niya lahat. O, kalaban Sabi naman, mo kami bukas. ang late ko, yung mga gumagana malalaki, tinisod niya. Ako pa yung napakalit. Wina-warningan niya na eh. Siya na yung mga kalaban niya. Sub-sub na tayo doon, di ba? Porky pa lang eh. Nako, good luck Alam mo sa... sino number 1 pa ni Porky? Sino? Si Jaja. Ah, talaga? Turtle, tsaka Porky. Ay, grabe Doon ako sabi ng Jaja. Joke lang. Joke lang. Bero. Ito naman, para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na www.untbweb.com. At yan po ang ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Huwebes, September 14 o 21. 21. Sabi ko na nga ba, mali. Na. September 21 po. Ngayon ng martial law, commemoration ng martial law, declaration ng martial law 2017. Kasama ko ang buong persa ng UNTV News and Rescue,
Sa iba't ibang panig ng daigdig, si Myla Guevara nagulat kanina mula sa Singapore at si Lloyd de la Cruz mula naman po sa Vietnam. Sharon Kulubong sa Laguna, Deb Riveral sa Cebu City at si Janice Inhente sa Davao City. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.